Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sunog, sumiklab sa isang commercial building sa Novaliches, Quezon City. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Matapos ang halos isang oras nang tuluyang maapula ng mga rumespondeng tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog na sumiklab sa Future Care Laboratory Center sa Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang mismong pinakaloob lamang ng laboratory center ang nasunog at wala nang nadamay pang mga establishmento sa apat na palapag na RNJ building. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Fire Department, alas 8:29 ng umaga, nang matanggap nilang tawag na may nasusunog sa nabanggit na gusali, na agad namang itinaas sa unang alarma. Ayon kay Engineer RB Bonami, isa sa mga tenant ng gusali, sarado ang unit kung saan umuupa ang Future Care Medical and Laboratory Center. Alas 8 pasado ng umaga kanina, puwersahan na ani na nilang binuksan ang pinaka-entrada ng laboratory center at doon niya nakita na bukas ang lahat ng mga ilaw sa loob ng laboratory center. Naiwan siguro nila nakabukas lahat ng ilaw dahil pagdating ko po bukas po lahat ng ilaw. Anong unang nakita ninyo, sir, nung dumating kayo rito? Puro usok. Puro usok na yung loob. Opo. Oo. Paano po ninyo binuksan? Pinatanggal ko po yung padlock tapos inangat po namin tapos may pumasok po sa likod binuksan yung lock sa loob. Ganun lang kadali siyang binuksan, sir. Yung roll up, roll down niya, sir. Yun po, naka-padlock po, tinanggal po tapos inangat po yung roll up. Sa ngayon ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ikinasang large-scale protest sa November 30, hindi ikinababahala ng Marcos administration. Hindi ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong malawakang pagkilos ng publiko sa November 30, na inaasahang mas malaki at mas malawak kumpara sa naunang pagkilos noong September 21, laban sa mga isyu ng korupsyon at flood control anomalies sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, naiintindihan niya ang sentimento ng publiko na pinanggagalingan ng mga pagkilos na ito, na aniya ay tunay na nakakagalit. Aniya, kung mayroon man siyang inaalala, ito ay ang mga individual na planong manggulo sa mga mapayapang pagkilos ng publiko. Para naman sa mga individual na nagpapanggap na kasali sa mapayapang pagkilos ngunit nagdadala ng Molotov cocktails, sinabi ng Pangulo na dapat alisin ng mga ito sa kanilang isipan ang panggugulo. Dagdag pa niya, kailangan isaalang-alang ng mga ito ang mga inosenteng madadamay sa idudulot nilang kaguluhan, kabilang ang mga pulis na wala namang ginagawang masama at nagbabantay lamang para sa seguridad ng mga nagpoprotesta. Sa Showbiz Spotted, Atisa Manalo, lumipad na patungong Thailand para sa Miss Universe 2025 pageant. Lumipad na patungong Thailand si Atisa Manalo ngayong linggo upang katawanin ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 pageant. Sa kanyang send-off event sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong si Atisa ng maraming taga-suporta. Suot niya ang puting two-piece Filipiniana suit, kanyang Miss Universe Philippines sash, at may hawak na maliit na bandila ng Pilipinas. Sa social media post ng Miss Universe Philippines Organization, sinabi nilang puno ng pagmamahal at pagmamalaki ang paliparan, habang umaalis si Atisa para dalhin ang puso ng bawat Pilipino sa international stage. Matatandaang si Atisa ay kinoronahan ng Miss Universe Philippines 2025 noong Mayo, target ngayon ng beauty queen na masungkit ang ika-5 Miss Universe crown. Samantala, nakatakda naman gaganapin ang Miss Universe 2025 sa Thailand sa November 21. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng linggo. 53 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.